Ayan, so hello kaibigan. Ayan, so welcome back to my YouTube channel and welcome back kaibigan. Ayan, so in this video, ituturuan ko kayo kung paano magresolba ng ating mga smart registration. Ayan, so may nagtanong sa akin dito kung paano daw ba magresolba. So hindi daw sila makapag-take ng photo or ID sa kanilang pag-register sa SIM. So in this video, turuan ko kayo lalo na sa mga smart user. So yun, marami talagang problema sa pag-register doon. Kaya in this video, tulungan ko kayo kung paano mag-resolba ng ganyang issue. So ito na po, at sisimulan ko ng pag-tutorial sa ating video ngayon. So stay tuned at ito na po. So dito sa ID card verification para maka-upload tayo ng driver's license natin or yung valid IDs natin, i-click lang natin guys yung take a photo. So click natin yung take a photo. So wait lang natin guys, no. So kapag ganito yung lumabas guys, failed to access the camera, got it. Ibig sabihin guys ay merong naka-off na permission sa ating Google Chrome browser natin. So ngayon guys, yung gagawin natin para ma-on natin yan ay mag-back muna tayo guys, no. So para ma-on natin yung permission na yun guys, ay i-hold lang natin guys yung Google Chrome browser natin guys, no, ng 5 seconds guys. So 1, 2, 3, 4, 5 at lalabas yung app info. So click lang natin yung app info. Yan, click natin yung app info at pupunta tayo guys sa ating app info ng Google Chrome browser natin. So pagpunta natin dito guys ay hanapin natin guys yung permission. Yan, so click natin yung permission. So, kung makita nyo guys, ay merong dalawang naka-off dito na permission guys, no. Ito yung contacts tsaka location. So, ngayon guys, i-on natin yung dalawang ano na ito guys, no, na, dalawang permission na to. So, i-on natin. Yan. Yan. Kapag okay na guys, ay i-back na natin guys. So, magbalik tayo ulit doon sa Google Chrome browser natin. Yan. Para ma-access natin yung failed to access the camera. So, click natin guys yung got it. Yan. So, hintayin lang natin guys, no. So, sabi dito, sorry we cannot capture your ID information. So, click lang natin guys yung okay. So, hintayin lang natin guys, no. Naglo-loading siya guys. So, click lang natin guys ulit yung got it. Hanggang sa maging maayos siya guys, no. So, click lang natin guys yung okay ulit. Yan. So, click na natin guys yung got it ulit. Yan. So, okay na siya guys, no. Kapag ito na guys yung nakalagay guys ay kindly take a photo of your ID and upload it in the next screen. So ibig sabihin guys ay okay na siya guys, no. So pwede na natin magamit yung camera natin guys. Or pwede na tayo makapag-upload ng valid IDs natin. So click lang natin yung okay. Yan, so hintayin lang natin guys, no. Yan, so pwede na tayo dito guys makapag-upload ng valid ID natin guys. Ito siya guys, no. So sabi daw nila dito, max 5 MB accepted file types JPG, JPEG, PNG. So yan yung tinatanggap nila guys na file types guys, no. So dapat guys hindi lalampas sa 5 MB or 5 MB or 5 megabyte guys. Okay? So ngayon guys, i-click lang natin yung upload. Click natin yung upload. Yan. So, sa akin guys, ay hanapin ko lang dito guys yung ID ko guys, no. Yan. So, nag-uploading pa lang siya guys, no. So, hintayin lang natin guys. Yan. So, okay na yung sa akin guys, no. So, meron na ako guys, upload valid IDs. So, next naman tayo dito guys sa upload selfie. So, para upload tayo guys, i-click lang natin guys yung upload na ito guys. So, same pa rin guys, no? Same status. Nasa 5 MB pa rin. Yan. So, click lang natin yung upload.
So, hanapin ko lang yung selfie ko guys, no. Yan. So, uploading na siya guys. So, hintayin lang natin guys, no. Yan. So, okay na siya guys. Meron na tayo dito sa upload valid IDs tsaka sa upload selfie. So, next naman tayo dito guys sa ating ID number. So, dito sa guys sa ID number guys natin guys ay input lang natin dito guys yung ID card number ng driver's license natin guys na valid IDs na gagamitin natin guys, no. So, ilagay lang natin yung ID card number dyan. At next naman tayo dito guys sa first name natin guys. So, syempre first name natin guys, no, or first name ng magulang guys. So, dito guys identity mismo ng magulang natin guys, or guardian or parents natin guys. Okay, so next naman tayo dito sa middle name. So, kapag meron kayong middle name guys, so i-full name niyo yung middle name niyo guys. At kapag wala naman kayong middle name, i-click lang niyo guys yung box na ito guys, no. I have no legal middle name. So, i-click lang natin kapag wala. At dito naman guys sa last name, so syempre pilapan din natin yan. At next tayo dito guys sa birthday. So, dito guys sa birthday guys, ay i-click lang natin yung arrow na ito guys, no. Ito, para makapag-input tayo guys, yan. So, next naman tayo dito guys sa sex natin or gender. So, kung tayo ba babae, lalaki, ganyan. So, i-click lang natin guys yung arrow para makapag-input tayo guys, no. Okay. So, kapag okay na siya guys, napilapan na niyo to guys, lahat na ito. Yan, nakapag-upload na rin kayo ng valid ID niyo guys. Ay, i-click lang niyo guys yung next na ito guys, no. Yan, so click lang niyo yung next na yan. Okay, so pag-click natin guys ng next guys, ay ito yung lalabas guys, no. So, nandito na tayo guys sa step 2 natin guys, no. So, dito tayo sa address information guys. Yan. So, ilagay lang natin dito guys yung house lot number natin. Yan, kung meron man. Street address natin, village, subdivision, tsaka unit floor, tsaka building. So, kapag wala naman guys, so optional na ito siya guys, no. Optional na ito guys yung house lot number at dito sa building guys. Okay? So, kapag hindi nyo alam guys yung house lot number nyo or yung building nyo guys. Okay? So, kapag alam naman nyo guys, ay pipilapan nyo yan siya guys, no. So, next tayo dito guys sa province. So, para makapag-input tayo guys ng province natin, i-click lang natin guys yung arrow na ito. So, next naman tayo dito sa city municipality. So, para makapag-input rin tayo, i-click lang natin guys yung arrow na yan. At dito sa barangay. So, kailangan din yan. So, i-click lang natin yung arrow. Tsaka zip code natin. Yan. So, yung sa zip code nyo guys, kung hindi nyo alam guys, so pwede kayo magtanong sa lugar nyo guys kung ano yung zip code ng lugar nyo guys. Or pwede kayo mag-search sa inyong Google Chrome browser kung ano ba yung zip code ng lugar niyo. Okay? So, kapag okay na siya guys, ay ibaba lang natin guys, no? Yan. So, dito naman tayo guys, next tayo dito sa alternate contact information guys. So, dito guys sa alternate contact information guys, ilagay lang natin dito guys alternate contact number yung number natin guys, no. Yan. At ilagay rin natin guys yung email natin guys. In case guys, no. Yan. Okay, so kapag okay na siya guys, ay i-click lang natin guys yung next na ito guys, no. Yan. So pag click natin guys ng next guys, ay maglo-loading na yan siya guys, no. So hintayin lang natin guys. Yan. So, kapag click natin guys ng next guys, ay nag-loading siya. Tapos, ito yung lalabas guys. So, dito na tayo guys sa step 3 guys. So, dito guys sa step 3 guys, dito sa summary na ito guys. So, kailangan natin i-check yung information natin guys, no? Or yung identity natin guys na pinilapan guys kapag okay ba siya? Wala siyang mali. Yan. So, kapag wala naman siyang mali guys, dito sa summary natin guys, ay i-click lang natin guys yung box na ito guys, no. Ito yung box na ito guys. Click natin yung box na yan. Yan. So, kapag okay na yun siya guys, click natin yung box. Yan. So, basahin lang nyo guys, no. So, yan. Na-click ko na yung box na ito guys. So, ngayon guys, kapag okay na siya guys, i-click lang natin guys yung next na ito guys, no. So, click lang natin guys yung next. Yan.
So, maglo-loading siya guys, no? So, hintayin lang natin guys. Yan. So, ito na yung lalabas guys, no? So, thank you. So, dito sa baba, nakalagay dito, you have successfully registered your SIM. You will receive another SMS once your SIM is fully activated. Please keep this control number as this will serve as your certificate of registration. So kailangan natin guys screenshot guys, no? So screenshot lang natin guys. Yan. So para hindi natin makalimutan guys, no? Yan. So okay na siya guys, no? So meron nag-text sa akin guys. Sabi daw dito, we have successfully received your SIM registration form. Your control number is blank. Yan. So okay na siya guys, no? So I hope guys na makatulong ako sa inyo guys, no? So sa mga bago pa lang sa YouTube channel, huwag nating kalimutang i-click yung subscribe at yung notification bell button para ma-update ko kayo sa susunod nating video tutorial. Thank you guys and God bless sa lahat. So this is the end of our video. Ayan. Kung andito ka pa rin hanggang ngayon mga kaibigan, ay alam ko nagustuhan mo itong video. Kaya I hope nakatulong to sa inyo mga kaibigan. Ayan, sa little video natin yung tutorial at ngayon. Ay kung nagustuhan nyo ito mga kaibigan at nakatulong to sa inyo, ay tulungan nyo rin ako mga kaibigan. Kaya please subscribe and like my YouTube channel. Ayan. So para lahat tayo ay lumago. Ayan. So thank you. Enjoy and God bless.